So, hello mga kamama. For today's video, natutulog yung baby ko. Gugupitan ko po siya ng kuko. Ito po yung gamit namin. Ito po. Nakita ko po siya sa TikTok. Kaya napabili po ako. Umorder po ako sa Amazon. Ito po yung lagayan niya. May iba't ibang klaseng talim. Anong talim? Anong tawag doon? Hindi ko po alam. Pasensya na kayo mga kamama sa Tagalog ko po kasi Bisaya po ako. Alam nyo naman yung mga Bisaya, ang titigas ng dila kapag nagtatagalog. So, magsisimula na tayo. So, habang ginugupitan ko yung kuko ng baby ko, i-share ko po yung experience ko nung nanganak po ako dito sa Japan. So, nung trainee po ako dito sa Japan ng 5 years, after po nung malapit nang matapos yung kontrata ko po, ay nagpakasal po ako. Tapos, nung umuwi ako ng Pinas, April 2023, ay buntis na po ako noon. 4 months po yung tiyan ko noon. Tapos, nung umuwi ako ng Pinas, agad prinasis ng husband ko yung mga papers ko para makabalik ako agad dito sa Japan. Kasi gusto niya dito po ako manganak sa Japan. Kasi maraming mga benepisyo ng mga gobyerno nila dito, no? So, ayan na. Nagising na siya. So, patutulugin ko muna siya bago gupitan. So, nung bumalik ako dito sa Japan is 7 months na yung tiyan ko po. Ako lang mag-isa dahil ayoko pong magpakuha sa husband ko. Tapos, 7 months yung chat ko, 7, 8, 9. During time na yun, ako lang po mag-isa sa bahay. Nung dumating na nga, sa hindi po nakakalam, yung birthday ko po is October 17. Tapos, nanganak po ako October 17. Kasi choice po namin yun dahil sabi ng doktor, CS po ako. CS po ako dahil hindi po ako pwede normal dahil malaki daw yung baby ko. At first, baby ko po siya, no? Tapos, yung nakakamangha lang po, nung time na yun is, at nung time na yun po is check up ko po talaga sa doktor is October 16 po check up ko sa doktor. Tapos nung nandoon na kami, sabi ng doktor is talagang cesarean talaga. So pag hindi pa lumabas yung baby ng 23, kasi yung expected date po is October 23, is yung 22 at 23, pag 23 na hindi pa siya nakalabas is cesarean na po ako. So sabi naman ng partner ko, pwede ba i-advance na lang kasi birthday ko nga. Sabi naman ng doktor, okay lang. So yun, nag-decision po kami, pinili po namin is October 17. Kaya magka-birthday kami ng baby ko. So noong time na yun, hindi na ako nakauwi ng bahay, mga kamama. Yung partner ko na lang po yung umuwi ng bahay, kumuha siya ng mga gamit ko. Yun lang yung pagkikita namin. Tapos noon, pag 17 nanganak na po ako, after ng cesarean section, paglabas ko po ng operating room, nandun lang siya sa labas, naghintay. At yun lang, tapos na, umuwi na po siya kasi bawal nga po dito ang mga visitors kay yung mga dalaw po kasi may COVID. Kaya bawal,
pinagbabawal nila yung mga bisita po. Tapos, ang ganda dito sa hospital ng Japan, mga kamama, dahil sila yung lahat ng gumagawa. Lahat ng nurse, sila yung nagpapalit ng mga diapers. Kasi hindi ka nga makagalaw. Sila yung nagtatapon ng ihi mo. Sila yung sila lahat gumagawa. Tapos, ang napakaganda, hindi mo sila maririnig na sumisigaw or naiinis sa'yo. Para ang kalmado ng mga boses nila. Ganun yung mga hapon ng mga nurse. Ibang-iba. Ibang-iba sa Pinas. Sa mga na-experience ko, no? Iba-iba sa Pinas. So, ayun na nga, after ilang mga araw, nakatayo na ako. Sabi nila, ako na lang daw, ako na lang daw tumayo mag-isa. Pero, tawagan ko daw sila kasi may button sa kada area po na bed, may button po. Kapag kailangan mo ng nurse, pindutin mo lang yun, tapos dadating po sila. Yun po yung mga ginagawa ng mga nurse. Tapos, kahit hindi ka marunong magdihunggo po, kahit hindi ka marunong magdihunggo, wala pong problema kasi mayroon silang ginagamit na parang cellphone ata yun. Hindi naman cellphone kasi wala namang screen. Parang, iwan ko anong tawag doon. Magsasalita sila tapos ita-translate ng Tagalog or English po. Sa mga foreigner po, yun po yung ginagamit nila. Tapos noon, 1 week po ako sa hospital. Hindi kami nagkikita ng husband ko po, mga kamama. Nagkita lang kami ulit ng husband ko nung yung paglabas ko sa hospital. Yun lang po. 7 days po ako sa hospital. Biruin nyo, 7 days, tapos yung nihunggo ko konti lang. So, pero okay lang naman po kasi meron silang mga translation, no? Tapos lahat ng mga doctors, meron namang doctor po, English po yung sinasabi. Yung English po. Pero yung doctor ko po talaga sa nag-opera po sa akin is hindi siya marunong po mag-English. Hindi po siya marunong mag-English po. Yun lang po. Share ko sa anak ko. Paglabas namin, paglabas namin sa hospital. Tsaka pala mga kamama. Mga kamama, gusto ko lang po i-share sa inyo na bawal po dito sa Japan na walang babysitter yung baby. Ano ba? Bawal po sumakay yung baby sa sakyan na walang babysitter. Talagang may sariling upuan po talaga sila. Bawal po sila sa kanila doon, sabi ng husband ko. Kasi, ewan ko, basta bawal sa kanila doon. Sabi ko nga sa husband ko nga, sa Pinas okay lang naman yung kargahin na lang yung baby. Dito bawal, mga kamama. Bumili muna siya. Bumili siya ng babysitter ng baby namin. Pag-uwi namin dito, pag-uwi po namin dito, masaya yung lolo niya kasi nakita niya yung apo niya. First apo niyo po ito kasi yung papa niya is nag-iisang anak lang po. So, na siya. Left and right po yun natin gugupitan yung baby kay Tara. Magsisimula po tayo sa left hand. May level po ito, left and right. Left 1, left 2. Left R1, right 1, right 2. Ito po yung mga So,
So, ganyan nga po. Magsisimula. So, yung papahapon niya is nasa trabaho po. Kami lang dalawa palagi dito sa bahay. At yung luluha po naman nila mga kamama is hapon pa po uwi kasi nasa trabaho din. Kami lang dalawa magkasama palagi. Pero Sabado at Linggo wala naman yung pasok yung lolo niya at saka yung papahapon niya. Kaya meron po kaming time na magbanding. So, mamaya gigising na po ito kasi hingi po ng gatas. So, mamaya po gigising na po ito kasi hingi na po ng gatas. So, nasa na po yung nawala na po yung You are my sunshine, my only sun. So, tapos na po tayo sa kaliwa, sa kanan naman po. Talagang tulog na tulog po siya. So, R1. Level 1 lang po yung ginagamit ko palagi kasi yung level 2 is mabilis na po. Kaya level lang 1 lang po. Madali na lang gupitan yung kuko niya kasi maikli naman kasi ginupitan ko siya nung isang araw. Kaya ngayon parang konti lang. Tapos na talagang konti lang talagang maikli na saglitang gupitan lang po kasi maikli na po yung kuko niya. Tapos dito dito po sa paa mataas po yung kuko na dapat natin gupitin, no? Nahirapan po ako, so ilalagay ko po siya. Ito po yung higaan niya. Doon kami hihiga, pero ngayon malapit na pong lunch time na po. Kaya dito ko na lang siya ilalagay.
So, ayan guys. Ang taas ng, ang dal, ang hirap gupitan sa baba. Dito naman po sa kabila. So, ayan na nga. So, ayan na nga. Tapos na po tayo sa paggupit ng kuko. So, ayun na nga. Tapos na po tayo. Ang gagawin ko po ay ang gagawin ko po ay
So, tapos na po tayo maggupit ng kuko. So, ang gagawin ko ngayon ay mag-ready po ako na. So, tapos na tayo po maggupit ng kuko. Ang gagawin ko po ngayon ay mag-ready ng gatas yung baby ko. Kasi, lagpas na po sa oras ay alauna po yung sa susunod niya ng gatas, no? So, pag-inom niya ng gatas. So, wala, ito lang yung buhay ko. Ito yung araw, yung ginagawa namin araw-araw. Ginagawa ko araw-araw dito sa bahay kasi mag-isa lang po ako. Dalawa lang po kami ng baby ko dito. So, So, guys, ito pala yung gatas dito sa... Ito pala yung gatas na ginagamit namin. Yung sachet lang po siya. $120. So guys, tapos na po ako mag-ready. Salamat sa... Thank you. So guys, tapos na po ako mag-ready. So thank you for watching.